Sige, the best clap offering to the Lord. Yung palakpak na pinagpala ng Diyos. Yung palakpak na nag-uumapaw sa Panginoon. Yung palakpak na pinatutuyanayan natin na ang Diyos ay buhay. Buhay ang Panginoon. Lord, we thank you. We thank you, Lord God. We believe in you, Holy Spirit. Naririto ka sa aming kalagitnaan. Wala pa kami rito sa lugar na ito, Lord. Naririto ka na. Hinihintay mo kaming lahat. At salamat, Lord, dahil tinanggap mo kami. Sa umagang ito, Lord, pinagpapala po namin ang iyong pangalan, Lord. Binebless namin ang pangalan mo. Pinakamataas na papuri, Panginoon, ang gusto naming ibigay sa iyo dahil the best ka. The best ka. The best kang Diyos sa lahat, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo ang papuri at pagsamba namin. In Jesus' name, amen, amen. Pwede na po tayong maupo. Alam niyo, naniniwala ako na God wants to give us an upgraded life. Yung buhay na pinagpala talaga ng Panginoon. Kasi yung definition ng upgrade ay, ito po ay isang improvement. Yung kailangan na i-improve tayo, napapabuti tayo, a new version or an improved model. Nagiging modelo tayo, lalo na yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. At kahit na dito, dapat model tayo ng bawat isa sa atin. Amen? Lalo na kung ikaw ay cell leaders. So, ito yung upgrade life is yung nagre-raise tayo ng higher standard. So, ang life po natin dapat ay progressing, umuunlad. Hindi mo pwedeng sabihin na napakabuti ng Diyos, pero hindi naman nababago yung buhay natin. Ang sabi po sa John chapter 10, verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. So, God wants us to live an abundant life. Hindi gusto ng Diyos na parang lang tayong namamalimos, yung hindi natin na-experience dito sa lupa, yung life to the fullest and overflowing. Yung progressing dapat ang life natin at yung standard natin tumataas. Amen? Hindi pwedeng, nung nakakilala ka sa Panginoon, ganyan ang buhay mo, tapos habang tumatagal, napapalapit ka sa Diyos, sinasabi mo na napapalapit ka sa Diyos, pero walang nababago sa atin. Ang dapat, ang buhay po natin ay from glory to glory. Naniniwala po ba kayo dyan? At alam nyo, ang church na ito, nag-start lang po ito sa maliit. Kakaunti lang po ang mga tao nung kami ay nag-start ni Pastor dito doon sa Navotas. At tapos hanggang pinalaki ng Panginoon. Dahil alam nyo kung ano ang gusto ng Lord, na ang church ay na-upgrade. Amen? Dumarami, hindi pa konti. Kaya sa Bible, makikita mo, merong multiplication, merong overflowing. At nakita natin yan, pinapakita na sa atin ng Panginoon yan. At hindi ako naniniwala na every September, first Sunday of September lang natin mapupuno ang lugar na ito. Alam nyo, kukulangin ang lugar na ito kapag tayo ay nagpagamit sa Panginoon. Diba? Ang sabi ni Bishop Oriel last Sunday na paano magiging strong ang church? Kailangan merong kang gawin. Amen? Meron tayong gagawin. At alam nyo, ang gagawin natin, kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. So, in order to experience an upgraded life, we must practice obedience. So, yan po yung topic ni JP last Sunday. At in-emphasize niya doon yung buhay ni Jonas, na pwede kang ngayon Jonas ka, pero pagdating sa gitna o sa dulo, dapat ibang upgraded Jonas ka na. Yung progressive. Amen? Yung may higher standard. Dapat ganun po tayo. Yung una, tumatanggi ka sa pinagagawa ng Panginoon. Pero sa dulo, kailangan nag-o-obey tayo sa Diyos. Amen? Tinanggihan ni Jonah, 'di ba? Ang lahat ng mga ang blessings ng Lord nung una. Pero ang daming napahamak because of his disobedience. Amen? So, alam nyo, pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, maraming mapapahamak sa atin. Hindi lang ikaw,
kundi yung mga taong nasa paligid mo, ang pamilya mo, ang network mo, at ang church, pwedeng mapahamak sa'yo. At dapat hindi tayo ang maging kapahamakan ng bawat isa sa atin. Gusto natin na ang lahat ay lumalago. Hindi lang yung buhay natin, lahat tayo, yung cell group, yung career mo, yung family mo, yung church, dapat siya lumalago at dapat may contribution tayo. Amen? Dapat meron kang i-contribute. Kaya at the end of the day, tatanungin mo si Lord, Lord, ano ba pwede kong ma-contribute? Diba? Sa family ko, sa church, ano ba pwede kong ma-contribute para lumago ang cell group ko, para lumago ang church? So, hindi pwedeng paupo-upo lang po tayo. Alam nyo, ang disobedience natin sa Panginoon, alam nyo, parang baliwala naman kay Jesus yan eh. Kasi hindi naman siya mawawalan eh. Di ba? Hindi siya maapektuhan. Tayo ang maapektuhan. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng Panginoon na mag-obey tayo. Ang sabi doon sa Luke chapter 6 verse 46, ang sabi po rito, Jesus said, "So why do you keep calling me Lord, Lord?" Bakit lagi mo ako tinatawag na Lord, Lord, when you don't do what I say? So dapat pag tumatawag tayo ng Lord, Lord, dapat ginagawa natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya kung tatanungin tayo, di ba, masasabi mo na naniniwala ka kay Jesus at ang buhay mo ay maganda nung nakasama mo ang Panginoon. Pero gayon pa man, day after day, pinapractice, marami ang nagpa-practice of disregarding His teaching. Yung bang dinidisregard natin kung ano yung tinuturo sa atin ng manual. Alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, ang Bible, ang manual ng buhay po natin. Yan ay manual for success. So gusto mong maging successful, pero dinededma mo ang Bible. Na alam naman natin, di ba, maraming nakakaalam dito na ang Bible ay ang source ng tagumpay ng bawat isa sa atin. Pero bakit on and off kung magbasa ng Bible? Amen. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Amen. Huwag na magagalit. Kasi marami dito, hindi priority ang salita po ng Diyos. Hindi priority ang pagbabasa ng Bible. Kung pagtataasin ko dito ng kamay, kung sino yung nagbabasa ng Bible regularly, day and night, baka mamaya konti lang ang magtaas. At kapag nagtaas yung hindi nagbabasa, di ba, sisinungaling, maputol pa yung kamay ninyo. So, dapat pinapractice po natin yung pagbabasa ng Bible, kasi pag hindi natin pinapractice at hindi natin ginagawa, gumagawa ka lang sa sarili mo. Kasi nabibless ka naman di ba? Pero alam mo ba, yung blessing mo, kokonti pa lang yan. Yung blessing mo, galing lang yan sa diskarte mo. Yung blessing mo, galing lang yan sa sipag mong maghanap buhay, kumita ng pera. Pero alam nyo, ang pinakamagandang blessing galing sa Panginoon. Hindi yung sa sarili nating diskarte, kundi dahil sumunod tayo sa Diyos, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon. So, kung gusto mong ma-upgrade ang buhay mo at gusto mong pumunta sa next level, huwag kang gumawa sa sarili mong diskarte. Gumawa ka ng sinusunod natin yung manual. Amen? Which is the Bible. Ang Bible, ang final authority po ng buhay po natin. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 7, ang sabi rito, "But you must be strong and brave about obeying the commands my servant Moses gave you." Ano ang sabi rito? But you must be strong and brave. Di ba? Maging malakas ka at matapang sa pagsunod. Kung ano man yung command na binigay sa atin ni Moises. If you follow his teachings, exactly. Ang sabi, if you follow his teachings, exactly. Di ba? Walang kulang. Walang sobra. Walang dagdag. Walang bawas. Amen? So, you will be successful in everything you do. Always remember what is written in that book of law. Speak about the book and study it day and night. Ano sabi? Always remember what written in that book of law. Speak about the book. Dapat lumalabas po sa bibig po natin yan. And study it day and night.
pinag-aaralan daw ang salita po ng Diyos. Ang sabi rito, then you can be sure. Bakit? Kasi para makasure tayo to obey what is written there. If you do this, you will be wise and successful in everything you do. So, bakit yung iba humihingi pa ng Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng karunungan. Lord, maging mabless po ang buhay ko. Paano ka mabe-bless kung dinidisregard mo ang salita ng Diyos? But, if you obey, di ba, what is written there, ano ang sabi? If you do this, you will be wise and successful sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Kahit ang karir mo, magiging successful. Kahit ang cell group mo. Alam nyo, gusto ko talagang makakita ng cell group na nagmumultiply. Gusto ko talagang makakita na ang cell group lumalago. Gusto ko talagang makakita na ang mga cell leader ay merong 12 disciples. Yung active, yung malakgo, yung malapit sa Panginoon, yung nababago ang buhay. Kasi alam nyo, yan ang pinakamalaking miracle na mangyayari po sa atin, na makita natin na ang mga tao ay nababago ang buhay. Amen? Na ang buhay mo ay from glory to glory. Hindi pasama ng pasama. Kung hindi nababago ang buhay ng bawat isa sa atin. Kung dati kang mahirap, umaalis ka sa kahirapan. Kung dati kang mayaman, lalo kang yayaman. Kung dati kang progressive, lalo kang mapaprogress. Amen? Yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. And eto po, bibigyan ko po kayo ng key. Obedience is a key to an upgraded life. So, kailangan po talaga maging masunurin tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat maging masunurin ka. So, 3 reasons that I believe obedience is a key ingredient to an upgrade life. Number 1, obedience activates God's power. Obedience activates God's power. In Luke chapter 5 says, when we had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Kasi ang scene po dito ay nandoon po sila sa Sea of Galilee. Si Simon at ang kanyang mga crew, yung mga fishermen na kasama po niya, ay nag-fishing all throughout the night. And wala po silang nahuli. So magdamag wala silang nahuli. So dumating ang Panginoon at sinabi sa mga fishermen, kila Simon, na pumunta sila doon sa malayo, kung saan mas malalim ang tubig, at doon nila itapon ang nets. Doon nila ihagis yung nets. Pero alam niyo kung tutuusin, si Simon pwede niyang sabihin kay Jesus, wala ka namang experience, Jesus di ba? Sabi, teacher, wala ka namang experience. Ikaw karpentero, ako fisherman. Di ba? Pwede niya sabihin, makipag-argue siya talaga sa Panginoon. Kaya lang, pwede rin niya sabihin na, mas alam ko yung dapat kong gawin kaysa sa'yo. Pero alam nyo, ang response ni Simon ay napakasimple lang sa Panginoon. Alam nyo, ang sabi niya, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Di ba? Napakasimple lang nung sinabi niya. But because you say so, susunod ako sa iyo. Kaya dapat meron tayong mga ganung moment. Kapag nag-i-speak sa atin ng Panginoon, minsan nakikipag-argue tayo sa Lord, pero dapat, si Lord pa rin ang mananalo sa atin. Si Lord pa rin ang final decision natin. Amen? Hindi pwedeng hindi ka susunod talaga sa Panginoon dahil sabi ko nga sa inyo kanina, marami ang mapapahamak. Kaya dapat meron tayong because you say so moment sa Panginoon. Amen po ba? So, very courageous yung word na yon at very powerful yung sinabi po ni Simon. But because you say so, alam nyo,
inactivate ng Lord yung kanyang power dahil sumunod si Simon. Because of his obedience, di ba? Hinakot nila ang lahat ng isda na hindi nila nahuli sa buong buhay nila. Grabe, no? Ikaw, fisherman ka. Alam mo lahat pagdating sa dagat. Pero dahil inutusan ka ng Panginoon, alam mo, wala nang mangyayari, wala nang dagat. Siguro, napakalamig ng panahon na yon at yung buwan, kabilugan ng buwan. Kaya walang isda. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, tapon mo doon mo ihulog yung lambat mo. Alam nyo, nung inulog ni Simon yung kanyang lambat, yung lambat doon sa kung saan sinasabi ng Panginoon, doon niya hinulog yung lambat. Alam nyo, yung bangka nila montik nang lumubog dahil sa dami ng isda na kanilang nahuli. Amen? God has power just waiting for us. Kaya lang dapat ina-unleash natin, ina-activate natin para maipakita natin yung obedience natin sa Panginoon. Alam nyo yung obedience natin sa Panginoon? Lord, if you say so. Ibig sabihin, susunod ako, Panginoon, kung ano man yung sinasabi mo. Dapat ganun tayo, meron tayong moment na ganun, na kahit nakikipag-argue ka pa sa Panginoon, pero sa huli, susuko ako sa iyo, Lord. Ikaw ang masusunod. Alam nyo, nung ako po ay nasa Bible school, nung nagba-Bible school po ako, Tondo days po namin yun nasa Manila pa po kami, yung church. Tapos nag-aral po ako ng Bible school. Nag-speak, doon po sa Bible school, nag-speak po sa akin ng Lord. At ang sabi, nung nandun po ako sa CR, doon ako kinausap ng Panginoon. Alam nyo, ako madalas, pag nasa CR, kinakausap ako ng Lord. Diba? Kasi sa CR, walang pwede sumama sa akin, ako lang Diba? Pero nung nandun ako sa CR ng Bible school, ng school namin, alam nyo ba na, kasi maganda yung CR, maraming mga cubicle, tapos nung natapos po akong mag-CR, ang sabi sa akin ng Lord, Angie, ibigay mo ang lahat ng pera mo na nandi dito sa cubicle na yan. Marami po cubicle yon, maraming mga tao, tapos maraming mga occupied lahat. Tapos sabi ko, Lord, kapag binigay ko yung pera ko dito, wala kaming kakainin bukas at walang baon yung mga anak ko. Sabi ko gano'n sa Lord. Pero, Lord, if you say so, ibibigay ko po. Kaya lang sabi ko kay Lord, magtitira lang ako, Lord, ng pamasahe lang. Magkano lang naman ang pamasahe noon? Sa Cubao hanggang Tondo noon, 3 sakay yata ako, 2 sakay lang ako noon. Sabi ko, Lord, magtitira lang ako ng pamasahe ko. Dahil hindi ako makakauwi. So, binigay ko, pagbukas ng pintuan, ng cubicle, sinabi ko dun sa lumabas, sabi ko, sis, pinabibigay sa iyo ng Lord to. Tapos, alam niyo kung sino siya? Yung artistang kanina nabanggit ko pangalan Lucita Soriano. Kaklase ko kasi siya sa Bible school. Kaya lang parang patay na si Lucita Soriano, di ba? Patay na ba o buhay pa? O teka, ikat nyo yun So, ibinigay ko kay Lucita Soriano yung perang pinabibigay sa akin ng Lord. Alam nyo, nung time na yon, dahil kami ay gipit na gipit noon, hindi ko alam kung magkano, pero malaking halaga na para sa amin yon. Parang yung ibibigay ko sa kanya ay buhay na namin. Di ba? Dahil yun ang kakainin namin kinabukasan, yung ibabaon ng mga anak ko, hindi ko alam kung hanggang kailan matitira yon o hanggang kailan namin gagamitin yon, pero alam ko nandun ang lahat ng kabuhayan. Lalo na, di ba, pag konti lang naman ang pera natin, dinadala natin lahat yan Hindi ka na mag-iisip na mag-iwan pa. So, nung binigay ko sa kanya, alam mo, iyak nang iyak si Lucita Soriano at siya ay tuwan-tuwa. Sabi niya, alam mo, sis, iyak tawa nga Ano sabi niya, alam mo, sister, kaya ako ang tagal-tagal ko dito sa CR dahil tinaktak ko na ang buong bag ko, pero wala akong pera talaga. Wala akong pamasahe at wala akong pambili ng gamot ni Boy Garcia kasi yun ang asawa niya. Sabi niya, pero padala ka sa akin ng langit. Amen? So, hindi ako nagkamali sa pagdinig ko sa Panginoon. Kasi minsan, nagkakamali tayo ng dinig sa Lord. At mas naiintindihan pa natin yung sinasabi ng demonyo.
kaysa sa sinasabi ng Lord sa buhay natin. Amen? Mas naririnig mo ang boses ng demonyo kaysa ang boses ng Panginoon. So alam nyo, pag uwi ko ng bahay, sabi sa akin ni Pastor, sabi niya, G, may malaking blessing tayo na dumating ngayon. Sabi ko, ha? Ano yun? Sabi niya, pinakita niya sa akin yung pera. May dumating dito. Unexpected guest. At sinabi niya na pinapunta siya ng Lord para ibigay yung pera, yung blessings. Alam nyo, hindi lang 100 times. Kasi maliit lang yun. Pero yun yung buhay namin. Pero ang laki ng binigay ng Lord. Ang laki ng kapalit na binigay ng Panginoon. Amen? Sabi ko, kung hindi ako sumunod sa Panginoon, wala kaming blessing na mararanasan. Alam nyo, ina-activate natin yung power ng Lord sa buhay po natin. Hindi mo mararanasan ang blessings kapag hindi ka nag-activate. Hindi mo inactivate yan pag hindi ka sumunod talaga sa Panginoon. At minsan, naranasan ko rin po na nandun po ako sa Pagadian. Alam nyo naman na pagka nasa ibang lugar ka, tapos pangangakuan ka, nakakain ka ng masarap, di ba? Tapos kahit na ministry yan, tapos sinabi, mamamasyal kami. So, nakaprepare po ako ng ilang araw, kahit may ministry, nakaprepare po ako ng ilang araw na hindi ako uuwi. Sasamahan ko si Pastor doon sa Pagadian. Pero Friday night, na naginip po ako, na ako ang nagpipreach dito sa harapan at maraming pinagalingan, Lord. So, kinento ko po kay Pastor yon. Tapos, ang sabi ko kay Pastor, uuwi ako. So, pumayag po si Pastor na umuwi ako. Kasi gusto kong mag-obey sa Lord. Kaya, nung sinabi sa akin ng Panginoon na, Angie, uuwi ka. Lord, if you say so. Diba? At alam nyo naman, the rest is history. Nangyari po yon na maraming pinagalingan, Lord, noong time na ako ay umuwi. Alam nyo, kailangan ina-activate po natin yung God's power by obedience. So, maraming pinagagawa sa atin si Lord. Pero nasabi mo ba na, Lord, if you say so? Your obedience activates God's power. At alam nyo, kung hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi na makawalan ng Lord yun eh. Alam nyo, ang hindi natin pagsunod, kawalan natin. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, ikaw ang mawawalan. Hindi ang Panginoon. Amen? Kung hindi mo ina-acknowledge si Lord, wala. Sabi ni Lord, okay lang, hindi ka naman pinipilit ng Panginoon eh. Kaya lang, huwag nyo sasabihin na dinagukan kayo ng Lord ha, pinalo kayo ng Lord, binugbog kayo ng Lord. Hindi ganun ang Panginoon, may free will po tayo. Amen? Kung siya ay i-recognize mo, ipapapasukin mo siya sa puso mo. And because of disobedience, marami po ang napapahamak. Kaya ako ayokong may mapahamak po dahil sa hindi kami sumusunod sa Panginoon. Number 2, God wants to trust you. Alam nyo, si Abraham, nilagay ng Diyos sa testing. Hiningi ng Panginoon para isacrifice ang kanyang anak. Only son, diba? Si Isaac. Pwede naman makipag-argue si Abraham sa Panginoon eh. Lord, ang tanda ko na nung binigyan mo ako ng anak, pinangakuan mo ako ng anak. Tapos ngayon kukunin mo sa akin yung kaisa-isa kong anak. Diba? Pero naisip siguro ni Abraham, hindi magandang idea yun na makipagtalo ko sa Panginoon. At sa halip na mag-disobey, si Abraham, sinagot niya sa ang Panginoon, Lord, if you say so. Susunod ako. So, si Abraham sumunod ng buong puso sa Panginoon. Dumating siya doon sa point na itinaas niya yung knife to kill his son. Itinaas niya yung knife para saksakin yung kaisa-isa niyang anak. Pero alam nyo, nakita ng Panginoon na si Abraham ay mapapagkatiwalaan. Kung ano yung hingin ng Diyos, kayang ibigay ni Abraham. Sabi ko nga, pinag-aaralan ko to, Lord, kung ano yung hingin mo, katulad kaya ako ni Abraham na walang duda na ibibigay ko sa iyo ang lahat.
Sana merong ganun sa atin, ano? Kung ano yung hingin ng Lord, wala tayong duda, ibibigay mo na lahat. Alam nyo, ang ibig sabihin po nito, God could entrust Abraham with more responsibilities. At alam nyo, gusto ko rin na pagkatiwalaan ako ng Diyos ng mas malaking responsibility dito. Kasi nung nando kami sa Tondo, ang liit lang na responsibilities namin ni Pastor Rudy. Pero wala, kahit na nahihirapan kami, sumusunod kami sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. At alam nyo, yung faith ko, nahawa ako doon sa faith ni Pastor Rudy na napakalakas ng kanyang pananampalataya. Basta narinig niya sa Lord, hindi siya mapapakali na hindi niya gagawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Remember, meron tayong church sa Navotas, meron tayong building na pwede namang maglaman ng 300 at pwede tayong mag-multiple services. Pero ano ang sinabi ng Panginoon? Hindi kayo lalago dito. Ang sabi niya kay Pastor, hindi kayo lalago dito, lumabas ka. Ilabas mo ang church. Alam niyo, nung una, hindi ko maintindihan eh. Dahil meron na naman tayong building. Tapos ang church natin, Dulos na Botas. Tapos pupunta tayo sa Malabon, edi magiging Dulos na Botas, Malabon na tayo. Di ba? Parang hindi ko maintindihan. Tapos magre-rent tayo rito ng hindi naman biro yung rent natin. Sabi mo yan, tinatapakan mo, mahalaga yan. May katumbas na pera yan. Yung inuupan mo, may katumbas na pera yan. Di ba? Tapos sabi ko, may mga gamit na tayo doon, bibili na naman tayo ng gamit. Umabot po ng millions ang ginastos natin sa paglipat lang dito. Pero meron tayong sariling lugar. Pero alam niyo, pinakita ng Lord, di ba, na kaya niyang i-activate yung kapangyarihan niya sa atin dito sa church. At marami ang nababago ang buhay. So ngayon, kung meron tayong service ng 10 o'clock doon, hindi tayo kakasya ngayon. Eh, eto nga lugar natin, sa tingin nyo, malaki, maliit? Ano ba yan? Etong lugar natin, sa tingin nyo, malaki o maliit? Malaki o maliit? Maliit lang po ito. At kayang punuin ng Lord itong lugar na ito kung meron tayong participation. Kung sasabihin mo, Lord, if you say so. Amen? At bigyan tayo ng Lord. Humingi tayo sa Lord ng malaking responsibilities. Huwag maliit. Humingi tayo sa Lord. Katulad ng ginawa po ni Abraham, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon sa malaking responsibilities after nang i-offer niya si Isaac. Ang sabi sa Genesis 22 verse 12, God sent an angel to say, do not hurt him, your son, in any way, for now I know that you truly fear God. So, ganun pala yung fear of the Lord. Kapag ikaw sinabi na may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, sumusunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Actually, Jesus is looking for people He can trust with His power. At alam nyo, gusto ko, isa ako sa mapili ng Panginoon. Pero pag ako madalas mag-disobey sa Diyos, o nagdi-disobey ako sa sinasabi ng Panginoon, hindi niya ako pagkakatiwalaan. Hindi niya ipagkakatiwala sa akin, sa atin, yung kanyang kapangyarihan. At alam niyo, pinagkatiwalaan ng Diyos, may tiwala ang Diyos dito sa church to release His power. Maraming ginagawa ang Panginoon dito. Katulad na sinabi ni Bishop Oriel last Sunday, ano ang participation mo dito sa church? Kaya dapat lahat tayo, Lord, if you say so. Pupunta na ako sa cell group. Pupunta na ako sa training, attend na ako ng training, Lord, if you say so. At Lord, magiging cell leader ako, if you say so. At Lord, magiging leader of leaders ako. Amen? Alam nyo, yun ang gusto ko kasi pag ikaw naging cell leader, mayroong responsibilities na pinagkakatiwala sa iyo ang Panginoon. Eh lalo na pag maging leader of leaders ka. Eh eto pa ang maganda. Marami tayong mga primary ngayon, lumalabas na sila. Naglalagay na, nagbubukas ng church sa Bulacan.
Diba? Dalawang church na tayo sa Bulacan, Malolos at Santa Maria. Amen? And that is God's power na inentrust sa ating lahat. Amen? Hindi lang sa amin ni Pastor Rudy, kundi sa lahat sa atin, sa mga primary, sa mga cell leaders, at sa magiging cell leaders pa ng church na ito. Kaya lang minsan, di ba, lagi natin sinasabi, Lord, we want more success. We want more blessings, Lord God. We want more influence. We want more from God. Di ba? Lagi natin yan, pinagpe-pray natin. Naririnig ko lagi yan sa mga prayer. Pero ang question ko sa inyo, can God trust you with more? Kaya ka bang pagkatiwalaan ng Panginoon sa malaki? Can God trust me with more? Pero ang gusto ng Diyos, pagkatiwalaan tayo. Ang gusto ng Lord, i-entrust yung responsibilities sa atin. Amen? So, ano ang gagawin natin? Mag-join po tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Sabi, mag-pray ka ng 3. 3 na naman. Yung mga pinagpe-pray ko, hindi naman dumarating, hindi naman sumasagot sa akin. Ano ba sabi ng Lord? Mag-pray ka. Di ba? Ng 3 o hanggang 5. Hindi naman sila, ang sabi ng Lord, mag-pray ka eh. Lord, anong gagawin ko? Hindi naman sila sumasagot. Ang sabi ng Lord, mag-pray ka. At the rest, si Lord na ang bahala. Lord, anong gagawin ko? Sige, magpe-pray ako ng 3. O, di ang sabi ng Panginoon, pumunta ka. Pumunta ka. Kamustahin mo. Dala mo ng pizza pie. Dala mo ng gano'n. Lord, wala akong pere. Ano ba sinasabi ng Lord? Lord, if you say so, diba, I will obey. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, pag sumunod tayo sa Lord, may pinapagawa ang Panginoon sa atin, bahala na siya sa provision. Bahala na siya sa lahat. Basta tayo sumunod lang. Para si Abraham, di ba? Siya ang bahala doon sa di ba? Sabi ni Abraham, nakakita siya ng kutsilyo. Kinuha niya yung kutsilyo, nag-prepare siya. Pero lahat yun, pinipare na ng Lord para sa kanya. Hindi na naman siya nahilo para maghanap ng kutsilyo, naghanap ng pupuntahan. Hindi specific, sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya kay Simon, doon, ihulog mo yung lambat. Di ba? At pag sinabi ng Panginoon, doon, pumunta ka. Lord, if you say so, hindi ka maliligaw. Amen? At naniniwala ako, yung pagpunta nyo rito, hindi kayo naligaw. Pero pag pumunta kayo sa ibang lugar, pwede pa kayong maligaw. Amen? So, number 3, God's way is the best way. So, God promises that if we will be obedient, our lives will be blessed. Ang simple-simple po, no? Ang sabi ng Panginoon, God promises that if we will be obedient, our lives will be blessed. Kapag ikaw ay obedient, ang buhay mo ay mabe-bless. As simple as that. Pero bakit? Pinapahirap natin ang pag-obey. Ang hirap sumunod. Di ba? Totoo po ba yon? Ang hirap sumunod. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 22 to 25, ang sabi po rito, do what God's teaching says. Don't just listen and do nothing. Do what God's teaching says. Wag lang daw tayong makinig at gumawa, nakikinig ka pero wala kang ginagawa. Amen? Adi ang ibig sabihin, pag nakikinig ka, may gagawin ka. If you want to bless, di po ba? Obey. Kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon. And verse 23, when you only sit and listen, you are fooling yourselves. Kapag ikaw ay nakaupo lang, nakikinig, wala kang gagawin, niloloko mo lang yung sarili mo. Hindi dapat ganito ang church. Hindi lang dapat ganito ang church. Kapag nag-o-obey tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung ano yung pinagagawa ng Lord sa atin. I remember nung sinabi ni Bishop Oriel, si Pastor Rudy, kung ano yung sinasabi ko, yun ang kanyang ginagawa. Kasi kung ano yung sinasabi ng Diyos kay Bishop Oriel,
Yun lang yung pinapagawa niya sa atin. Walang sobra, walang kulang. Amen? Hindi tayo pwedeng magbawas, hindi tayo pwedeng magdagdag. Ang sabi rito sa verse 24, hearing God's teaching and doing nothing is like looking at your face in the mirror. Ito raw yun ha. Yung para kang tumingin sa salamin. Diba? Lalo na sa umaga. Meron ka pang mga malagkit doon sa mata mo. Nakita mo yan. Meron ka pang mga tululaway dyan. So, hearing God's teaching and doing nothing is like looking at your face in the mirror and doing nothing about what you saw. So, ginawa mo, umalis ka lang. Wala kang ginawa, hindi mo inalis, hindi mo nilinis ang mukha mo. So, you go away, immediately forget how bad you look. So, ganyan ang ginagawa natin sa salita po ng Diyos. Nakikinig, umuupo, nakikinig, paglabas, walang ginagawa. But when you look into God's perfect law that sets people free, pay attention to it. So sabi, pay attention. Dapat lahat. Kaya alam nyo, sa church, dapat walang natutulog. Diba? Remember yung 10 virgins? Yung 5 natulog. Kasi puyat. Ang ginagawa nyo, pag Saturday, nagpupuyat kayo. Kaya pagdating dito sa church, ang sarap matulog. Lalo na pag naririnig nyo yung boses ko, di ba? Parang hinihila kayo. Ni antok. So, ang sabi rito, if you do what it says, you will have God's blessing. Never just listen to His teaching and forget what you heard. So, ang sinasabi po sa atin ni James, be doers of the word and not just hearers. Taga-sunod po tayo ng salita po ng Diyos. Hindi lang tayo tagapakinig. Kaya pag may narinig kayo, may gagawin kayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. Pero pag tinakpan mo yung tenga mo, ay hindi. Dinisregard mo yung word of God, talagang wala kang gagawin. Kaya walang ginagawa, alam niyo kung bakit? Dinidisregard ang salita po ng Diyos. Ang sabi sa John 13, verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ano ang sabi? Now that you know these things, ngayon na alam nyo na ang lahat, you will be blessed. Pero hindi na doon natatapos. Di ba? Mapapagpala ka if hala, parang wala akong kausap. Mapapagpala ka if you do them. Kapag ginawa mo, kapag sumunod ka, doon lang mapapagpala. Amen? Ang success ng buhay po natin ay nasa pagsunod. If you want an upgraded life, mga kapatid, huwag kayong magsawa sa pagsunod. Nakakapagod. Akala mo lang yun. Di ba? Pag sumusunod ka sa magulang mo, di ba? Binibless ka ng nanay at tatay mo. Pero pag hindi ka na sumusunod, nagdi-disobey ka, ay, malayo ang blessing. Totoo po ba yon? Kasi ako noon, pag sumunod ako sa tatay ko, grabe no, pag sabi ng tatay ko, RJ, mag-aral ka. Minsan nga niloloko ko na lang, kunyari pag nandiyan tatay ko, kukuha ko ng libro. Pero totoo hindi ako nag-aaral. Gusto ko lang makita niya na nag-aaral ako kunyari. Gusto ko lang makita niya na naglilinis ako, pero pag alis niya, hindi na ako naglilinis. Kasi pag nakita niya ako na naglilinis at nakita niya ako nag-aaral, grabe, may reward ako, binibigyan ako ng pera. Diba? Ang masunurin, diba? Kaso nga, hindi nga totoo yung pagsunod ko eh. Di lalo na kung totoo yung pagsunod ko, ano ang sabi ng Bible? Diba? If you honor your parents, ano ang sabi ng Bible? Mabe-bless ka, di ba? Ang maganda doon, long life, ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag sumunod ka, magiging successful ka. At alam nyo, habang tumatagal tayo sa mundong ito, hindi nyo ba dapat na-experience po natin yung success na binibigay ng Panginoon sa atin? Ma-experience natin yung abundant life. Ma-experience natin yung life to the fullest. Huwag kayong pumayag sa line ng kaaway, na doon na lang tayo sa langit sasaya. Or, pwede dito, sumaya tayo kahit naglilingkod tayo sa Panginoon.
dapat habang nagsiserve tayo sa Lord, nababago po yung buhay natin. Kaya, if you want an upgraded life, mga kapatid, uulitin ko ulit to. Huwag kang magsawa na sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi, dito po ako magtatapos, uulitin ko lamang po itong verse na to. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Jesus came to give us life and have it abundantly. Life to the fullest. Kaya yung mga lies ng kaaway sa atin, yung mga ninakaw ng kaaway sa atin, alam nyo, kayang ibalik ng Panginoon yan. Kung ikaw may sakit ngayon, kayang kang baguhin ng Panginoon. Kayang i-restore ng Lord yung health mo. Kaya kang payamanin ng Lord. Kaya lang, if you do these things, di ba, sabi ng Bible, kaya dapat tayo, ang sagot natin, Lord, if you say so, I will obey. Dapat ganun tayo. May sinasabi sa atin ng leader natin. Di ba? Kaninang umaga, sabi ko doon sa mga primary, pumunta kayo rito nang meron kayo yung may masayang spirit. Kaso, ayoko sanang sabihin to, pero gusto ko sabihin na rin eh. Yung mga primaries pa ang mga nalilate na pumunta rito eh. Di ba? Sana meron tayong, Lord, if you say so. Nakakapagod ang Sunday. Totoo lang, it's a long day para doon sa mga worker ng Diyos, sa mga sumusunod sa Panginoon. It's a long day. Pero alam nyo, after nun, sabi ko, Lord, ang sarap pag nagagamit kami sa kaharian mo. Ang sarap pag nagagamit kami sa kingdom of God. Ang sarap pag naging instruments kami ng blessings ng ibang tao. Yung makita ka lang, no, ang mga taong humingiti sa'yo, yung makita ka lang, grabe, nawala yung problema ko. Alam nyo, kahapon, medyo sad ako kahapon. Malungkot po ako, may sitwasyon lang po na pinagdaraanan. Tapos ni-remind ako ni Pastor. Sabi niya, Jeep, pag nalulungkot ka, pray. Tama no? G, pag merong nangyayari sa buhay natin na ganito, mas lalo tayong gumawa sa kaharian ng Diyos. Mas lalo tayong mag-obey sa pinapagawa sa atin. Alam nyo, maraming papagawa sa atin ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, ma-experience natin yung life to the fullest. Ma-experience natin yung abundant life. Kaya ako, sabi ko nga kay Pastor, buti ni-remind mo ko, talagang gusto ko mag-imo-imo kahapon, kahit na alam ko nag-aaral ako ng salita ng Diyos, gusto ko mag-imo-imo. Tao lang ako, di ba? Pero hindi ko pwedeng idahilan na tao ako. Ako ay creation ng Lord. Binigyan ako ng responsibility ng Panginoon, hindi para mag-imo-imo, hindi para malungkot, hindi para mawala ng pag-asa. Alam nyo, habang tayo ay humihinga, kahit anuman ang situation ng buhay po ninyo, habang kayo ay humihinga, may hininga pa kayo, may pag-asa ang buhay natin. Amen? Kaya huwag kayong malungkot. Maraming gagawin ng Lord sa buhay po natin. At naniniwala ako, nagde-declare ako, na lahat ng tagadulos ay mabe-bless. If you do this. Hindi ko sinabing lahat mabe-bless pag kahit wala kayong ginagawa. Lahat mabe-bless if you do this. If you, wabe, walang nagsasalita Amen? Kaya, alam niyo ang sasabihin lang natin sa Panginoon, Lord, if you say so, I will obey. Kahit napakahirap niyan, kahit napakadali niyan, yung nga madali, hindi natin magagawa, lalo na yung mahirap no? Pero alam niyo, pag sinabi ng Panginoon, huwag na tayo makipag-argue. Palakasin natin ang pangalan ng Panginoon sa buhay po natin. Ipagsabi natin yung ginagawa ng Diyos dito sa dulos. Hindi dulos ang tinataas natin, kundi yung ginagawa ng Panginoon. Yung pangalan ng Panginoon ang itataas natin. Amen? Pwede po ba tayong tumayo?
Itaas po natin yung kamay natin sa Panginoon. Kasi yung pagtaas ng kamay, ano yan bilang pag-surrender ng buhay natin sa Kanya. Nung sinasabi mo na, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Kaya, ngayong oras na ito, sabihin mo sa Panginoon na, Lord, mangusap ka sa akin. I want to hear your voice. Gamitin mo ako at gusto kong magkaroon ng if you say so moment. Yung hindi ako matatakot, Lord, na sumunod sa iyo. Dahil alam ko na pag ako sumunod, susunod ang pagpapala. At pag ako pinagpala mo, Lord, lahat ng nasa paligid ko, mapapagpala. Ayokong dumating yung point na nag-disobey ako sa iyo. At dahil sa akin disobedient, ang daming napahamak, ang daming nasira ang buhay. Kaya sa oras na ito, sabihin natin sa Lord, Lord, gamitin mo ako. I surrender my life to you. Ikaw lang, Panginoon. Marinig ko nag-clear ang boses mo. Hindi yung boses ng kaaway. Yung boses mo, Panginoon. Gusto kong sumunod sa iyo. Yung pagsunod ko, Lord, hindi na ako tatalikod. Hindi ako lilingon sa kaliwa o sa kanan. Kundi magpo-focus ako sa iyo, Lord. Makikita ko yung buhay ko ay aangat, ma-upgrade, Lord God. Sawan-sawa na ako sa mahirap na buhay, sa buhay na may sakit, Panginoon. Wala akong magawa. Pero kahit ganito ang aking situation, nahihirapan man ako, may sakit man, Lord God, if you say so. Lord, susunod ako. Pag sinabi mo na ihulog ko doon yung lambat, Lord, susunod ako. Pag sinabi mong lumakad ako, Lord, gusto kong sumunod. Lumakad ako sa tubig, gusto kong sumunod, Panginoon. Gusto kong i-activate yung power mo, Lord God, sa pamamagitan ng buhay ko. Kaya Lord, sa oras na ito, nagpapalinis kaming lahat sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang aming katawan na maging channel of blessings, Lord, para sa mga tao na lubos mong minamahal. Kaya sa oras na ito, Lord God, maraming salamat na may experience namin yung power mo, Lord God, at yung mag-i-entrust ka ng malaking responsibilities sa bawat isa. So ngayon po mga kapatid, pwede po bang lumapit yung may mga sakit? Yung talagang nahihirapan kayo sa sakit na nararanasan nyo. Nahihirapan kayo dahil meron kayong rayuma, meron kayong back pain, meron kayong frozen shoulder. Pwede kayo lumapit o kaya mataas ang inyong sugar o nagpapalpitate kayo o kahit may cancer. Pwede kayo lumapit sa harapan. At alam nyo, ang Panginoon, ibubuhos niya yung kagalingan sa oras na ito. Amen? Pwede yung taas po natin yung kamay natin sa Lord and let's worship the Lord. Lord, i-release mo yung kapangyarihan mo sa oras na ito. We need your power, Lord God. Ikaw yung healer namin.